Sige, push lang. Push lang. Push lang. Oops. Nakasakay na siya. Ganyan yung seat position nyo para at least balance. Dapat relax lang. Huwag kayong kabahan. At yung kamay nyo, ayan o, dapat ganyan yung position niya. First time niya kasing nasakyan yung ating Honda Click ngayon na siya yung nag-drive. So ito mga ka-Phantom, yung kanyang kamay pinagpawisan, o di ba? Ganyan talaga yung mga facial expression kapag kinakabahan. Good day sa inyo mga ka-Phantom. And today, gagawa tayo ng tutorial kung paano nga ba mag-drive sa Honda Click. At syempre kasama ko ang aking partner at siya yung ating tuturuan kung paano nga ba mag-drive. Madami na tayong nagawang tutorial patungkol sa pagdadrive ng motor, mapa manual or scooter man yan. So yung gagawin nating video ngayon, yung mga viewers natin na laging nagre-request sa atin, gusto daw kasi nila matuto kung paano mag-drive. At ngayon gagawin natin. At yung i-example natin yung aking partner. Syempre yung aking partner kasi dati na siyang nagmomotor, so hindi siya ganun bihasa sa mga traffic signs kasi madalas kasi kapag nagmomotor kaming dalawa, ako lagi yung nagda-drive. So syempre sa tagal ba naman naming nagmomotor, titignan natin kung meron siyang napulot na aral patungkol sa pagdadrive ng ganitong klaseng motor. So bago ang lahat mga ka-Phantom, meron lang tayong isya-shoutout kasi kadalasan sa mga video natin kapag nag-vlog tayo, hindi ko na mention yung mga ibang nagpapa-shoutout sa ating video. Before ko sila i-shoutout, sana tulungan nyo akong ma-reach ang 10,000 subscribers bago matapos itong taon na ito. At syempre maraming salamat sa mga sumusuporta at hindi nagsasawang nanonood sa aking video. So may ito mga ka-Phantom, i-shoutout natin. Para medyo mabilis tayo, unahin muna natin yung nag-viral na video natin sa Honda Click natin. Kung kailan nag-test drive tayo sa ating motor. So shout out kay Taguro, so from Bukidnon. So mega love shout out sa iyo idol. Shout out din kay Raymar ZXC, watching from Tugigaraw, sabi niya. At pati na rin kay Eloisa Makababad, watching from Tugigaraw City idol. So yan, mega love shout out sa iyo. Ito rin si Joren Wariza 5718, watching from Pasig. So mabuhay kayo idol, mega love shout out sa inyo. Kay Christian J. Pascual, watching from Florida, USA. Nice, nakaka-enjoy ang may bagong motor. So ayan mga ka-Phantom, nakakatuwa lang kasi madaming nakaka-appreciate sa ating video. At sa mga gustong mag-comment na magpagawa ng content sa atin, pwede lang kayong mag-comment down below para at least makagawa tayo ng video. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos. So yun mga ka-Phantom, tuturuan natin siya kung paano nga ba mag-drive sa Honda Click. Siyempre, kapag ako lagi yung nakikita nyong nagda-drive, hindi nyo nakikita kung ano yung ginagawa natin. Since yung camera natin ay iisa lang, ito lang yung ginagamit natin, umpisa na natin ang ating tutorial. Unang-una, start mo ang ignition switch. So kapag na-start mo, may lumabas dyan na animation, hintayin mo lang. Pwede kang mag-start, pindutin ang brake sa left or right. O, ganyan. O, i-brake mo muna. Brake, tapos push start. O, so, kapag nag-push start, narinig nyo naman, tumaas ang kanyang idle. Hintayin yung bumaba. Since napa-under na ng ating driver, itatry niya naman na ngayong i-drive. So, una muna, sasakay tayo dito sa motor para at least magabayan natin siya kung ano yung pwede niyang gawin. So, ayan, since naka-center stand, ang tamang pag-forward dyan, dapat itulak mo ang grab bar. Then, sabay mo yung front na handlebar. Sige, push lang, push lang, push lang. Oops. So, kapag naano mo na, natanggalin mo na sa center stand, pwede mo na siyang sakyan. So ganyan, nakasakay na siya, ganyan yung seat position nyo para at least balance. Yung height niya nasa 5'1" and makikita natin nakatipto yung kanyang paa. So dapat ganyan para balance. So ngayon, sasakay tayo sa kanya para makita nyo. Ako naman ngayon yung magiging OBR niya. Let's ride!
Diretso lang, tapos dahan-dahan sa piga, and focus ka, tingin ka sa malayo para hindi ka kakabahan na baka matumba ka. O ayan, kontrolin mo lang yung pinaka throttle, dahan-dahan lang sa mga baguhan, huwag nyong bilisan. So kung nakikita nyo, dapat relax lang, huwag kayong kabahan. At yung kamay nyo, ayan o, dapat ganyan yung position nya. Then yung pinaka brake, ganito lang yung paghawak nyo, para kapag emergency, pwede nyo siyang pigain. So ganyan, dahan-dahan lang. So kapag mayroon kayong area na ganito, pwede kayong mag-practice. Pwede kayong umikot-ikot muna, wag kayong pumunta muna sa pinaka-highway. Oh, di ba? See? Oh, kaya-kaya ng driver natin, di ba? Kasi siya dati na kasing nagmo-motor. So makailang ikot yata kami dito. Yeah, boy. Para syempre magkaroon kayo ng idea yung mga baguhan. So ano sa feeling yung pagdadrive natin habang kasi first time niya kasing nasakyan yung ating Honda Click ngayon na siya yung nagdrive. Ano sa feeling, mahal, na ikaw yung nagdrive ngayon? Smooth and yung parang naging impression mo sa motor na to since dinrive mo si Das 110 natin nung nakaraan. So ito naman first time niya. So ano yung parang naging experience mo ngayon? Akala ko mabigat. Mas mabigat to kay Das. Akala ko ganun, pero mas smooth pala to kaysa kay Das. Oh, di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga ka-Phantom, kayang-kaya nyo ding i-drive etong motor na to kapag baguhan kayo sa pagdadrive. Nice. So wag kayong maniwala mga ka-Phantom na kapag marunong kayo magbike, marunong na rin kayo magmotor. Kailangan nyo pa rin mag-practice. So ito mga ka-Phantom, yung kanyang kamay pinagpawisan, o di ba? Sabi ko kasi kapag nagda-drive, relax lang. So ngayon mga ka-Phantom, siya naman na mag-isa niya para makikita nyo yung gagawin niya. So simple lang. Lagi nating sinasabi na kapag magda-drive, dapat relax ang kanyang kamay at yung presence of mind dapat hindi nawawala yan kapag nagda-drive siya. So ngayon naman, titignan natin kung paano siya mag-drive. So i-observe nyo siya kung paano siya magda-drive. O, game? Ayan, dahan-dahan muna sa una. Ganyan talaga yung mga facial expression kapag kinakabahan, di ba? Di ba? Ayan. Bagay na bagay pala yung click sa kanya, oh. See? Nakita nyo na? So dapat kapag magpapaturo kayo ng motor, dapat sa mga jowa nyo na lang para at least ayan, oh, meron kayong inspirasyon. Yeah, boy. Andun na siya. Oh, nakalayo na. Sabi ko iikot siya dito, iba na naman siya umikot. Oh, hindi niya na naman na-gets ang sinabi natin. Yan na siya. Di ba? Na-enjoy niya na ang pagmamotor, oh. Di ba? Nakita nyo na kung paano natin siya tinuruan. So, tatanungin natin siya kung ano yung mga naging experience niya para at least may bahagi niya sa inyo yung kanyang natutunan. So, matagal ko na kasing tinuturuan to kapag umuwi kami sa Gataran. Minsan siya yung pinagdadrive ko, pero lagi kasi siyang tamad kapag pinagdadrive ko. Kaya ngayon, ayun, nakita nyo naman kung gaano siya kinabahan sa kanyang pagdadrive. So ngayon, mahal, ano yung naging experience mo sa pagdadrive ng Honda Click? Naging effective ba yung pagtuturo natin ngayon sa paggamit mo ng motor na to? Siyempre naman, sa una kinakabahan, pero pag natutunan mo na din or nasanay ka na din, medyo mawawala na yung kaba mo. Malaking advantage din sa akin na dati na akong nagmomotor. Sa mga baguhan na katulad ko na magmotor, huwag kayong kabahan, makinig lang kayo sa tutor nyo. Dapat magaling yung tutor nyo na magturo sa inyo magmotor, and
Dapat hindi high blood para hindi ka din high blood din. Basta magtiwala lang kayo sa sarili nyo. So ayun, so yung sinabi niya na magtiwala daw kayo sa sarili nyo. So unang-una, gaya ng sabi natin, dapat yung kung gusto nyo talagang matuto magmotor, kung saan yung gusto nyong imotor, ay dapat yun yung talagang pagpraktisan nyo. Pero kung medyo nahihirapan kayo na gawin yung bagay na yon, dapat meron kayong kasama na mag-guide sa inyo para kahit papano mabigyan nila kayo ng idea kung ano yung tamang gawin para hindi kayo ma-aksidente. Nakagawa na din tayo ng mga ibang tutorial sa pagdadrive, so pwede nyo pong panoorin yon para at least magkaroon kayo ng idea, hindi lang itong video na ito. Itong video kasi na to mga ka-Phantom, pinaramdam ko lang sa mga baguhan na nagmomotor kung ano yung feeling na nararamdaman din nila. Parang sa kanya kinakabahan syempre kasi ngayon lang siya magmomotor, at syempre nakita nyo rin yung handlebar, ayan pinagpapawisan. Ganyan talaga kapag sa una. Pero kapag katagalan at nasanay kayo, hindi nyo na kailangang kabahan. Kasi syempre, sanay na kayo. Di ba? Gusto ko din siyang turuan sa ating KTM Duke kung paano magmotor. Kaso nga lang, baka hindi niya maabot yung ating motor. Kaya eto na lang yung pagpraktisan niya muna sa ngayon. Well, so ngayon mga ka-Phantom, pagka marunong naman na kayo dun sa pag-start ng engine, marunong na rin kayo dito sa paggamit ng throttle at sa proper braking, pwede na kayong mag-start na mag-drive sa labas or sa highway. Pagka marunong kayo niyan at marunong din kayong tumingin ng side mirror, pwede na kayong mag-drive. So dapat meron kayong tiwala sa sarili nyo na kaya nyo. Huwag kayong kabahan masyado kasi ang pagdadrive naman, para kang naglalaro lang dito. Tips ko lang mga ka-Phantom, pagka hindi nyo anong nakokontrol ang pagdadrive nyo, wag na wag muna kayong lalabas sa mismong highway para hindi kayo maaksidente. Hintayin nyo munang masanay kayo sa motor na gagamitin nyo, kasi kapag ganon, yung mangyayari na bigla na lang kayong magdadrive at dun kayo sa highway magpa-practice, wag na wag nyong gagawin yon. Alright? Para na din sa safety nyo. Syempre, bilang isang naka-experience sa pagdadrive simula nung nag-start tayo, so ilang taon na rin ang nakalipas simula nung natuto tayo mag-drive ng motor. So una nating dinrive noon ay yung Shogun R Suzuki na semi-automatic. Yun yung may ano lang siya dito, may cambio pero wala siyang clutch. So yun yung una nating natutunan. Bali itong automatic na scooter, ito na yung huli na dinrive natin. So 'di ba, napaka-challenging ng ano natin, ng pagmomotor natin kasi syempre nag-start tayo sa semi-automatic, then nag-manual kagad tayo. And pagkatapos gumamit tayo ng automatic, kaya hindi ko na masyadong naramdaman yung parang intense o parang pagkakakaba natin sa paggamit natin ng scooter. Kasi syempre kayang-kaya na natin gamitin ang mga ibang klaseng motor katulad ng semi-automatic, manual na motor, pati anong motor, kahit big bike man yan, kayang-kaya natin i-drive kasi syempre sanay na tayo. So mga ka-Phantom, sa mga may request sa inyo kung ano yung gusto nyong ipagawa, pwede lang kayo mag-comment down below para magawa natin ng video. So sa mga nakapanood nito, lagi nyo lang tatandaan mga ka-Phantom, dapat magtiwala kayo sa sarili nyo na kaya nyong mag-drive. So katulad niya, di ba, may tiwala siya sa sarili niya. Ayan no, syempre meron siyang inspirasyon. Oh my God! Wow! Ay! So ayun mga ka-Phantom, dito na nagtatapos ang ating video. Sana meron kayong natutunan kahit papano sa ating video sa ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.